Ayan, so welcome back dito sa Day Enrica YouTube channel. No? Well, mabilisan lang po ang ating topic. No? Tatlo lang. Number 1, of course, Duterte. Team Duterte, number 1 pa rin po. No? Sa mga tawag dito, bukod po sa mga kalye survey, matunog pa rin po mga Duterte ngayon sa election. Pangalawa, ay ano po, yung mga nag-file no, ng mga personalidad sa magaganap na eleksyon, yung mga vloggers etc. no, pag-uusapan po natin sila. At ang pangatlo, no, kung nakikilala nyo po yung isa sa maingay na vlogger no, sa kanyang mga malarap no, na pagko-content na si Ben Barubal, magbabalik daw po no. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Okay, mabilisan lang po no, bago ko simulan. Ako po yung nangangampanya din no, sa mga DDS natin dyan. Kung nagustuhan nyo po ang ating content na ito, like and subscribe lang po. Masaya na po tayo dyan, ano po. Lalo na ngayon, may mga nagtatalo-talo vloggers na naman, ano po. Mamaya po, isisingit natin yan. Okay, ngayon. So, number 1 pa rin po, no? O talagang threat pa rin po ang mga Duterte sa politics. Lalo na po, ito pong paparating na eleksyon, no? Katunayan, ang dami pong nagsusurvey, no, mga kalye survey na mga vloggers, naka-live po sila ha, naka-live sila. So kung ano pong sasabihin ng tao, yun ang lalabas sa kanilang tabulation, ano po. At number 1, yung Duterte, no. Sa napanood ko kanina lang, yun nga, nanguna. At iisa lang po ang nagiging dahilan ng mga tao, no, na bumuboto sa Duterte, number 1, no. Tumahimik, no, umayos at maraming nagawa sa panahon ni Duterte. So yun po ang paulit-ulit na sinasabi ng mga taong bumoto, no, sa mga Duterte. So walang kahirap-hirap, no. Hindi po kailangan ng mga Duterte na mamigay ng 5,000 cash, no, at 5 kilong bigas at maglagay ng napakalaking tarpaulin, no, sa mga location kung saan sila namumudmud. So hindi po kailangan ng gano'n ng mga Duterte. At ang katunayan po, no, na threat pa rin at malakas pa rin ng mga Duterte, yung mga katulad ni Amy Marcos, no, dahil sila Ping Lacson, bagamat sila ay kasama na, no, sa sinasabi nilang unity team daw nila, no, ng administrasyong Marcos, sila ay nagdedeklara bilang independiente, no. So anong ibig sabihin niyan, no? Alangan sila, no, para sa akin, ang aking obserbasyon dyan, alangan sila, no, na malink sa mga Marcos, kasi nga wala po talagang nararamdaman ang taong bayan sa ilang taon na ni Marcos na nakaupo. Yung mga pinangako niya, no, tila lahat kasinungalingan, no, hindi tinupad, katulad ng 20 pesos na bigas, no, katulad ng flood control, no, at of course yung pagpapatuloy sana ng mga bigger projects ng build, wala na po tayong nabalitaan dyan, no. So yun po ang dahilan kung bakit makailang beses pa na binanatan, no, kung ano-ano pa pong gimmick, yung Gloria La Bandera lumabas pa, no, para sirain ang BP Inday sa pamamagitan ng kanyang nakakatawang testimonya, wala effect pa rin po. Number 1 po sa survey, si BP Inday, no? At of course, ang mga Duterte ngayon, talagang dominant force pa rin po sa politics. So, yan po ang istorya, no? Okay, pangalawang topic po natin. Yung Manila Boy, no? Yung Models of Manila. Ang kapal din ng mukha, no? Tumatakbong senador. Ang lakas ng loob mo, Teng, no? Sorry pero ako naguguluhan ako sa stand mo, no? Kung nasaan kasi yung mainit na nandun ka, no? Tapos nagpapakilala pa ito na span daw siya ng Hinebra, bandang huli babanat siya, no? Kaya tapos tatakbo ka. Alam mo, ewan ko, no? Nung panahon nga po ni Doc Willie, nung kasikatan niyan, tumakbo siya ng senador, di nga siya nanalo. Tapos ikaw, no? Sino namang matino ang buboto sa'yo? Pambira.
So, ayan po, no? Hindi lang yun, pati yung Rosmar, pambira. Di sila nagsawa gumawa ng content, pati politika, papasukin ng mga ito. So, yun lang, no? Akin masasabi sa mga yan. And of course, yung mga tumatakbo po ngayon, no? Yung mga magbabalik. Katulad po ng, ayan, yung nasa slate po ng administrasyon, no? Siguro kung matatandaan ko sila, isa-isahin natin, no? Number 1 daw dyan, si Erwin Tulfo. Naku po. Erwin Tulfo. Naku, ano po ba ang Erwin Tulfo nung araw? Kulang na lang sambahin ng mga Duterte, no? Ngayon, dahil siya malapit na kay Romualdez, ano? So wala akong tiwala sa mga Tulfo ngayon. Sorry, ano? Number 2. Sino ba number 2 nila? Pati pala si Pacquiao, no? Nasali na dyan. Si Pacquiao po, pang sports lang talaga yan. Tignan nyo mag-hearing yan, di ba? Kung hindi po nyo pa napapanood ang mga hearing yan, panoorin nyo na sa mga botante. At maglalagay ba kayo ng ganyang senador na naman? Lito Lapid. Nakita nyo po bang nagsalita si Lito Lapid? Hindi porket nasa Batang Quiapo siya, iboboto nyo na. Senador po pinag-uusapan natin dito, no? Sino pa susunod? Si Amy Marcos. Nako po. Sabi nga ni Maharlika, ang dami pong nalalaman ni Amy Marcos, no? At nga sabi ko nga, kung solid ang kanyang paniniwala sa kanyang ading, hindi yan magdedeklara ng independent, no? So para sa akin, no, wala, tagilid na po ito si Senator Amy dahil hindi niya po kayang panindigan. Biruin nyo yung suportang ginawa ng Duterte sa pamilya nila, no? Kundi dahil sa mga Duterte, hindi naman nakabalik yung mga yan. Pero tignan nyo naman ang balik sa mga Duterte, ano po? Particularly sa ating Vice Presidente. Sino pa? Ang mga nandyan sa listahan na naman na yan. Medyo nahiya pa nga, no? At hindi pa sinama. Itong si Abalos, no? At itong si Tol, no? Hindi ka naman nanalo, Tol, no? Si Marcoleta mananalo ngayon, no? Dahil isa si Marcoleta sa may bayag, no? Na nanindigan sa suporta, 'di ba? Sino pa? Cayetano. Pambira naman, ang tagal na po ng mga Cayetano hanggang ngayon po ba? Bilyar. Pambira. Ano yan? Palitan na lang po ba tayo diyan? Kasama po yung Binay. Ano po ba? So, kung gusto nyo po ng pagbabago, mga bagong mukha po, no, ang ilalagay natin dyan. Yung may prinsipyo at paninindigan. Tignan nyo po ang mga kinampanya ni BP Inday sa mga senador ngayon dyan. Sino bang naninindigan lang? Diba? Sino lang sa panahon ngayon? Di yung mga solid kakampi niya na lang, diba? Sila Pato, sila Padilla, sila Bongo, no? Sila na lang. Yung may mga paninindigan dyan. Okay. So, ano pa ba ang ating topic? Si Ben Barubal pa pala, no? Naghayag na magbabalik na po siya. Ang dami nga po nagtaka, no? Kung bakit nga siya nawala ng halos 6 na buwan ata, no? Nung nawala siya. Yung mga huling content niya po, pagbanat dito kay Tambaloslos, no? Kumbaga, sinasabi daw ng puso niya, no? Na talagang solid Duterte po daw talaga siya, no? Parang ako po, no? Duterte talaga ako, pero nung nagkaroon ng unity, binoto natin yung Marcos. Pero wala, budol talaga no? Hindi natin inaasahan ganito mangyayari. So yan po, hindi lang po si Barubal ang bumalik, pati rin po si Rio, no? Si Mr. Rio, bumalik. So ito po yung mga big time vloggers, no? Ng mga maraming hakot na nagbalik, no? Dahil nga ito po ang timing, no, ng pagbabalik nyo. At naintindihan ko si Ben Barubal, no. Naintindihan ko 'yan. At I'm glad, no, na isang malupit na vlogger. Imagine niyo na lang kung paano niya barubalin, no. Yang mga ano na 'yan, yang mga ayoko na lang sabihin no. Itong mga vlogger ng administrasyon, ano. Dahil may tumagilid daw na isa pang vlogger, no. Yan po ang sinasabi ko sa mga vlogger na yan. Ako po dating tagasunod lamang ng vlogger, ano. Pero dahil nga, nakikita ko na iba sa mga vlogger nagagamit lang yung kanilang mga followers, no. So ako, I might as well build my own, no.
Kaya nandito po tayo nagsasalita, no? So yun lamang po ang ating napag-usapan sa ngayon. At tayo po muli magbabalik para po sa maiinit na usapin. Politika na po at eleksyon na. Dito sa DN Rica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.